give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang oras, magandang araw mga katiyats. Meron tayong request video dito tungkol sa meteorites. Kung paano ba ito kilatisin habang nasa bahay. Kasi nasa Amerika lang talaga ang mga laboratory na pwedeng magkilatis nito ng 100% na malaman kung tunay na meteor ang inyong napulot. Meteor right or meteor wrong? Alin ba sa dalawa? Okay, saan magaling yung mga meteorites na yan? Yan ay tinatawag natin ng mga shooting stars. Galing yan sa ating asteroid belts. Yung asteroid belts natin malapit sa outer space ng Earth at Mars. Diyan ang galing yan. Napakaraming meteorites diyan sa asteroid belts natin. Ngayon puntahan natin ang how many types of meteorites na meron. Well, merong tatlong klaseng meteorite. Ito. Una dito ay stony, yung parang bato lang tingnan. Pero of course nakarating yan dito sa Earth kasi yan talaga ay heat resistant na. Ibig sabihin pwede siyang iron talaga or metal. Kaya ang unang karakteristik ng meteorites ay dumidikit siya sa magnet. Siya ay mayroong iron content. So dito tayo sa stony, mayroong dalawang pangalan. Ito yung chondrites at chondrites. Parang bato lang siya tingnan. Ito yung mahirap sa meteorites na ito kasi parang bato lang talaga siya. Stone-like with small flecks of metal. Meron siyang metal. So, pwedeng marami ito sa Earth. Itong ganito. At kapag napatunayan na meteor nga yan galing sa asteroid belt natin sa kalawakan, ay merong halaga yan kahit hindi yan, kahit walang laman yan na nickel or kahit walang laman na gemstones, kasi merong dumidikit dyan na gemstones. So itago nyo lang yung inyong mga stony like itong number 1 ito, kasi yan yung mga meteor na merong small iron content lamang. At kung atin yan hatiin sa gitna at i-grind natin, ay makikita natin ang kunting metal element, merong laman na mga metal. Pero hindi marami, hindi katulad nitong iron meteorite, ito yung pinakamahal. At itong isa yung may laman sa loob ng mga gemstones. So ito, stony ang number 1 natin ha. So ito mahirap to kilatisin dito sa Pilipinas kasi marami tayong bato na tinatawag na iron ore. So mapagkamalan niya na na meteor kasi dumidikit ang iron ore na bato or ore na klaseng bato ay maraming iron content yan. Yan ay natural lamang sa Earth. Kaya mahirap talaga itong stony. Gayon pa man ay itabi nyo lang, itago nyo kung makapulot kayo ng mga bato na nagmamagnet. Okay, dito tayo sa pangalawa, itong stony iron. Ibig sabihin parang bato pero may maraming iron content. So ito yung pallasites. Ang pallasites ay mahal ito kasi may laman siya na iron, nickel with greenish or olive crystals inside. So meron siyang mga crystals na greenish, yellowish or olive colors. Tinatawag siya na pallasites meteor at napakamahal nito kasi meron na siyang mga daladalang gemstones sa loob. At isa lang ang paraan para malaman nyo na tunay ang inyong meteorite. Hatiin nyo sa gitna mismo at i-grind. I-grinder nyo at makikita nyo ang ganito. Ito yung mga cross-section niya. Makikita nyo ang loob. Kapag mayroong mga patterns or mga crystals na nasa loob ng itong bato na iron, kasi hindi yan makakarating sa Earth kung hindi yan iron. Kasi kung bato lang yan ay napulbos na yan sa outer space pa. Okay, so stony iron, pangalawa, ito ay medyo mahal na ito. Ito yung pinakamahal.
Pangatlo ay ito na yung pinakahanap-hanap ng mga buyers talaga, itong iron meteorite. Malalaman mo siya na siya ay iron meteorite kasi metal talaga siya at malakas magmagnet, at makikita nyo parang may mga maliliit na mga tamark, parang mga tamark na mga holes. Yan ay sanay ng kanyang pagbiyahe ng mabilis sa outer space times 10 the speed of bullet. Ang velocity ng bala ay times 10 ang bilis ng meteor. Kaya kapag tatama yan sa Earth ay gagawa siya ng crater, parang yung pumutok na volcano. And then nasa ilalim yan ng lupa. Swerte lang kung makapulot tayo sa ibabaw niyan. Sabihin natin nag-bounce back, di ba? Tumama sa isang malaking bato at nag-bounce back ang meteor, ay pwedeng ganyan. Hindi bumaon sa lupa. Kung bumaon man, mababaw lang. Pero karamihan talaga ng meteor ay malalim ang pagkabaon kasi nga malakas ang velocity niya, mabilis. So ito, iron has nickel with Windman-Stanton structure. Ito yung structure na parang straight lines na nagko-cross hats na mga linya. Yan yung Windman-Stanton structure. So ito, merong tatlong klaseng iron meteorite. Ito yung hexahedrites with low nickel content. Maliit lang ang nickel niya. Dito naman sa octahedrites, low average nickel content. Medyo mataas siya sa hexahedrites. So pangatlo ay high nickel content. Ito yan, yung ataxites, high nickel content, 18%. Pero wala siyang Windman-Stanton structure, wala yung guhit-guhit. Pero meron siyang nickel. Ngayon, kapag hatiin natin yan sa gitna, ay makikita natin ang nickel. Kasi ang nickel ay makintab na puti talaga siya kumpara sa iron. So dito sa susunod, tingnan natin ang cross-section dito sa susunod na picture, at atin na tandaan ang ganitong mga tinatawag na Windman-Stanton structures. So eto na mga katiats, ito yung iba't ibang klaseng Windman-Stanton structure. Ito ay yung puti, yun yung nickel, at yung medyo gray ay yun yung iron. So eto, hanap tayo ng pinakamaganda na pagka-cross section. So ito, tingnan natin to. Ayan o. Windman-Stanton. Ganyan yan kapag hinati niyo sa gitna ang inyong napulot na meteor. So kapag ganyan, ang pattern niya, yung straight talaga yan ang mga linya. Tapos nag-cross hats, salubong ang mga linya. Yan ay nickel, yung maputi. Yung parang gray, yun yung iron. Kaya high nickel content itong tinatawag na iron meteor. Pinakamahal yan na klaseng meteor, walang kaduda-duda. Kapag mayroong nakitang pattern na ganyan, ay milyonaryo ka na, of course. Ano ba? Ayan o, sa close-up. Meron talaga yan. Meron na kaming hinati na na talagang metal na bato. Pero walang pattern eh. Kaya pwedeng ano lang yun. Pwedeng stony meteor, yung pinakamababang klase. Pwede. Pero kapag yung sinabing milyon-milyon ng kasing mahal ng gold, ito yun ang mga pattern, mga katiets. Itong Windman-Stanton pattern. So ito yan o. Ayan o. Basta yung puti, puting-puti talaga yan, makintab yan, yan ay nickel. At isa pa sa pag-ano niyan, pagkilatis niyan ay bumili kayo ng nickel tester liquid. Okay, yung nickel tester liquid ay ilagay lang sa cotton swab, i-swab nyo lang yan. At yung liquid na nasa cotton swab
ay magkulay pink. Pink talaga, hindi yung marumi na pink. Pink talaga na pink. Okay, so hanap tayo ng how to test your mixture using nickel tester. Ito ang chemical na gagamitin nyo. Meteorite testing solution ang pangalan. Ito, meteorite testing solution. Ilagay nyo lang yan sa ganito. Ito. I-cotton swab nyo lang. Ayan. At ipahid-pahid nyo doon sa hinati nyo na mixture. Doon sa yung malinis talaga. Wag sa ibabaw. Wag sa surface ng mixture kasi marumi yung surface. Linisin nyo muna yan kung meron kayong kahit muriatic acid, linisin nyo. At kapag malinis na, kahit sabon lang. Kapag malinis na ay pwede nang pahiran itong solusyon. Ito, ganito. So mag-turn pink talaga yan. Sinubukan na namin yan kasi meron akong nickel noon na itago, pure nickel. Kaya tinisting namin dito sa solusyon na ito, itong Meteorite ID testing solution. Yan ang hanapin nyo. Basta Meteorite testing solution. Medyo mahal yan, nasa 500 ang maliit. At kapag nag-pink yung hinati nyo na bato, of course ang ilagari nyo dyan ay ilagari sa bakal, or pwedeng grinder ay grind nyo. So ito ang lalabas, pinkish. Pink na pink talaga siya na kulay, hindi yung parang pink, kundi pink na pink. Okay, so Meteorite solution ang bilhin para sa pangalawang testing. Ang unang testing of course ay ang pagmagnet. At kapag didikit sa magnet ay may iron content sigurado. Pangalawa ay hatiin at gamitan itong solusyon. At hanapin yung pattern na tinatawag natin na Windman Staten patterns. Kung meron kayong problema sa kung paano ibenta itong mga meteorites na napulot nyo, ay meron tayong kaibigan na bibili niyan. Ito yung kanyang contact number, 0917 1583 111 111. Okay, at meron din siyang Facebook. Ang kanyang Facebook ay Baron Ong. Baron Ong. Siya bali yung mag-middleman. Kung marunong din siyang mag-testing ng inyong napulot na meteors. At tawagan nyo lang, kayo'y kanyang puntahan kapag makapag-send kayo ng magandang picture sa inyong napulot na meteors. Okay, so walang problema. Kung totoong meteorites yan, ay talagang jackpot at parang nakapulot kayo ng ginto sa presyo ng meteorite. Pero ang ganyang sinasabi na kasing mahal ng ginto, totoo yan kapag doon natin ibenta sa Amerika. Okay, pero kapag may middleman ay siyempre magbayad pa yan ng testing doon sa Amerika plus padala, freight. So magiging kalahati talaga yan according sa mga nakapagbenta niyan. Kasi talagang mahirap ibenta yan. Walang bibili nito sa Pilipinas. Amerika lang talaga kasi ang mga Amerikano ay parang baliw, bumibili ng bato. Hindi naman maprinda yan eh. Koleksyon lang talaga yan. Walang diyan, walang ginto sa loob niyan, walang diamond. Talagang galing lang yan sa outer space kaya kinukolekta nila kasi gusto nila ng koleksyon ng bato na galing sa outer space. Mga baliw nga eh. Sa atin eh tinatapon lang natin to. Akala natin mga baka lamang kasi mabigat. So yan din yung unang diyan. Pagpulot nyo, mahalata nyo na naku, ang bigat nito, parang metal. Pero quid daw kayo kapag malapit kayo sa mga industry, sa mga industrial plants, mga pabrika, meron kasing mga metal sludge.
Ibig sabihin mga metal waste ang pabrika at pwedeng naanod sa creek na malapit sa pabrika at napulot nyo. Yun ay mga metal na parang bato, yung mga metal sludge. Yung parang sa welding ba? Yung sa welding na maliliit, kung palakihin yun, ganun yun, di ba? Parang mature siya. Kaya ganyan din. Maraming ganyan sa Pilipinas kapag malapit tayo sa mga pabrika, merong mga metal sludge. Okay, so tawagan nyo lang si Baron Ong sa kanyang numero 0917 1583 111 para meron kayong middleman kung sakaling totoo, kasi siya rin ang unang mag-testing kung totoo ang inyong mature, at kapag na-confirm niya na positive, ay ipadala na yan sa Amerika para i-testing talaga doon. Pero hindi lahat ng mature nyo. Maglagari lang ng konti, magtapyas lang at gawing sample. Mga katiyat, so ako'y magpaalam na, basta't laging tandaan na kapag hinati ang inyong meteorite rock ay mayroong pattern na ganito, the Windman Statin pattern. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.